Paano mo ibebenta ang idea mo sa ibang tao? How to sell your ideas? Konting sharing lang, way back 2014 or 15 ata yun. Medyo bata pa ako nun. At wala pa masyadong gumagamit ng YouTube nun sa Pilipinas or wala pa masyadong mga sikat na YouTuber yata nun dito sa Pilipinas. Kukunti pa lang. And then, consumer talaga ako nun. Lagi ako nag-consume ng mga kung ano-anong bagay. One time, nakaka-scroll ko, kaka-search ko, meron tumama sa akin video, kaka-scroll ko, meron ako nakita doon na about sa law of attraction. Doon ko siya first time na laman, nakita. 2014, doon talaga nabuksan yung isip ko. Amazed na amazed ako dun sa video na yun habang pinapanood ko siya. Feeling ko, napunta ako sa ibang dimensyon. Ganun. Doon ko nalaman yung mga 432 hertz, yung mga about sa frequency, yung tunog, and meditations, journaling, doon ko talaga siya nalaman. Nabuksan yung isip ko, parang ako napunta sa ibang dimension, and then doon ako nag deep dive talaga sa bagay na to, law of attraction. Lumipas yung mga ilang buwan sa kakaaral ko sa kanya, sa kakapanood ko ng mga ganong klase ng video. Shinare ko siya sa mga kapatid ko, and then sa iba kong kaibigan, sa nanay ko. Hindi nila ako naiintindihan, tol. Ako lang mag-isa sa journey na yon. Parang walang nakakaintindi sa akin at walang interesado na malaman yung mga pinagsasabi ko doon. And then, ang ginawa ko, kinip ko na lang. Dinala ko siya sa buhay ko. Dinala ko siya sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagamit ko naman siya. Doon nag-start na mabuksan yung isip ko about doon sa law of attraction. Pero ngayon, ginagamit din siya ng kaaway. And then, ngayon naging ano na siya, attracting. Dati manifesting, ngayon attracting na, iba-iba yun. And dahil sa bagay na yun, alam ko masasearch pa siya, yung You Are Creators ata na channel yun. Buhay pa rin yun, Blackman, yung may-ari ng channel na yun. And thankful din ako doon dahil nabuksan yung kaisipan ko sa bagay na yun. Dahil doon sa video na yun, kahit hindi ko siya kilala, tol, sinusuportahan ko yung video niya. May time nga na kahit sobrang hirap ng buhay ko, gusto kong bumili ng produkto niya yung binibenta niyang course. Kasi natuto ko sa kanya yung the way ng pasasalamat ko sa kanya. Gusto kong bilhin yung product niya kahit wala akong pera. Ganun ka, gusto kong magpasalamat sa kanya. Ganun yung eagerness ko na ibalik sa kanya yung tulong na binigay niya sa akin. So, paano mo maibebenta yung ideas mo sa iba? Maibebenta mo ang ideas mo sa iba sa pamamagitan mo ng pagbibigay ng values ng walang bayad sa umpisa. Doon mo maibebenta ang ideas mo. Kasi, eto bro, nangyari sa akin, sa journey ko na yun, about sa law of attraction na yun, sa sobrang habang panahon, hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung aral na mga natutunan ko dun sa channel niya, You Are Creators, right? Tinulungan niya ako na mabuksan yung isip ko na, meron pa palang ganito, pwede pa pala yun, pwede pa palang isipin na ganon, pwede palang maging positive, pwede palang ma-attract yung gusto mong mangyari sa buhay mo. So, pwede ka palang umunlad, pwede pala yun. Kasi ako nakikita ko na maliit pa lang ako dun. Parang, wala na akong pag-asa, hanggang dito na lang kami. Mag-aaral ako ng high school, makatapos ako, kuha akong trabaho, pamilya, magkaanak, mamatay. Ganun na lang. Pero, once na napanood ko yun, binentahan niya ako ng ideas, tol, nang hindi binibentahan na way. Nakikis nyo? Hindi naman ako wala sa intention niya na binibentahan ako. Nagtuturo lang siya ng bagay na, ito, bibigyan kita ng idea na pwede kang umunlad ha, pwede kang umasenso, gamit lang yung isip mo. Nabentahan niya ako na hindi niya direct binibenta sa akin yung idea, tol, kasi tumutulong siya, nagbibigay siya ng value. So, sa experience ko, ganun mo maibebenta ang mga ideas na nasa isip mo. Sa pagbibigay mo ng values sa mahabang panahon, kahit hindi ka binabayaran, bigay ka lang ng bigay ng value, ng libre, walang bayad, para makatulong sa iba. At sa dulo nun, dun pa lang papasok yung sente mo. Dun pa lang magkakaroon ng tinatawag natin na kita. Yun lagi nating inaantay. Kaya naman natin ginagawa isang bagay kasi umaasa tayo sa dulo na kahit papano, magiging hanap buhay natin to o makakatulong sa atin na magbigay ng kabuhayan sa darating na panahon. Right? Kaya nga pag nag-start tayo ng something, hayaan mo lang na magbigay ng free values dyan. Kasi tol, internet, parami ka naman dyan kahit di ka na mag-share. Pwede naman nila i-search yan dyan na lang sa ChatGPT, sa Google, di ba? Andyan na, full nga eh. I-explain sa kanila. Tapos kung ano itanong nila, sasagutin agad, di ba? Pero ikaw, ang tanong, ba't ka pa mag-create? Kung pwede naman nila i-search. Bro, kung alam mo lang ang internet ngayon ay papunta ulit doon sa long form videos, sa long form contents. Kasi ang hinahanap ng tao ngayon ang pagiging authenticity.
babalik yung mga tao sa mga long form content. Kaya nakikita nyo ngayon, ang dami mga nagpa-podcast, gumagawa ng mga long videos, walang edit-edit. Kasi nasawaan na ang tao sa mga super edited na videos. Ang internet ngayon ay papunta doon sa mga long form videos ulit. Podcasting, long form videos, walang edit-edit, natural. Kasi ang tao naghahanap yan ng mga authentic eh. Yung iba naman, dahil lumipas na ang panahon na tapos na yung mga sobrang gaganda ng edit at ang mga tao ay papunta doon sa paghahanap ng authenticity, yung authentic, yung normal na mga videos na lang, yung mararamdaman ng tao na ito totoo to, hindi to robotics. Bumabalik doon yung tao. Kaya that's why ito yung pinaka-perpektong oras para mag-create ng something na tingin mo align sa pagkatao mo, sa personality mo. Yes. At balang araw sa good amount of time na pagbibigay mo ng oras, pagbibigay mo ng values sa mga tao, kahit walang bayad sa umpisa, ginagawa mo lang gusto mo, ini-enjoy mo lang, and somehow tsaka lang maibabalik yung pagtatrabaho mo. Tingin ko, pag-observe ko, ganun yung nangyayari sa mga gustong pumasok sa internet game na to. Sobrang haba ng proseso, ang mainip talo, at hindi ka pwede magreklamo. Wow, bumabars na. That's why hindi ka pwede magpa-apekto sa sinasabi ng mga tao. Oy, ano boy? Ano? Bars na, man. Nakakatuwa to, bro. Balik tayo sa sinasabi ko kanina. Ikaw ngayon na nanonood dito, nakikinig man. Kung meron man nakikinig dyan, hi, hello sa inyo lahat And then salamat in advance. Kaya ang lakas ko sa malakas ako mag-push dun sa start mo na yan. Simulan mo na agad. Kasi tol, nung mga panahon na gustong gusto ko mag-start, wala nagsasabi sa akin na hindi, simulan mo yan. Kahit meron lang sa'yo. Pwede yan. Simulan mo. Start ka kahit maliit man. Doon ka nga magsisimula dapat sa maliit hindi sa malaki. Mag-start ka muna sa maliit. Kaya malaki yung paniniwala ko doon na kailangan mo lang yan i-push yung tao na yan. Push mo lang. Ito pa, bigyan ko kayo ng istorya. Dapat di ako mag-i-start ng pag-aaral ng college. Kung hindi lang ako pinush nun, nung isang tao na yun. Pinush niya ako, hindi. Kaya mo yun, matatapos mo yun. College ka. Tapos mag-i-stop na ako nun, second year college. Stop na sana ako, magtatrabaho na lang ako. Meron isang tao na naman nag-push sa akin. Di, tuloy mo yan sa akin naman, 2 years na lang. Tinuloy ko, hanggang nakagraduate ako. Bro, napaka-importante na may nagpupush sa atin. Kaya ngayon, ewan ko tawag sa akin pusher pero iba ang pinupush ko Gusto kong i-push sa inyo. Simulan nyo ang gusto nyong gawin. Simulan mo na. Ano pong pumipigil sa'yo? 'Di ba? Wala ka nang i-excuse ngayon. Lahat nasa internet na tol. Ano bang iniisip mo pa? Ano bang hinahanap mo pa? Wala kang phone. Bro, paano ka alam mo na yan Alam mo naman talaga ang dapat mong gawin. 'Di ba? Alam mo kung saan ka magi-start. Napipigilan ka lang ng isip mo ngayon. Ang kalaban mo lang ay ang isip mo. Wala tayong ibang kalaban, kundi ang isip lang natin. Kung gusto mo magsimula ng isang bagay, simulan mo. Para sa mga kabataan na nakikinig, kapag nasa punto kayo na nag-overthink na kayo, na-stress na kayo, at meron kayong gustong-gustong simulan na isang bagay, sa either business o kahit ano man yan, lumabas kayo. Pag ma-overthink na kayo, lumabas kayo. Huwag kayo magstay sa bahay. Lalasunin kayo ng isip nyo lalo niyan. Huwag. Labas na kayo, labasan nyo yan. Huwag kayo magstay sa bahay. Tol, imbis na mag-isip dyan, lumabas na kayo, mag-trip na kayo, mag-lifestyle na kayo kung anong pwede nyong gawin. Sumama kayo sa mga tao na inaabot din yung sarili nila mga pangarap. Paano yun, boss? Wala naman ako mga tropa na ganun. Sila kasi, iba yung tinatahak nila. Hindi kami same ng gustong gawin. Ganyan. Di gawin mo mag-isa. Diba? Kilusan mo mag-isa. Ba't ba naghanap ka na lagi na may kasama? Sa umpisa naman, ikaw lang ang gagawa niyan. Ikaw lang at ikaw ang aasahan mo sa umpisang-umpisa. Wala ka pa talagang makakasama dyan. May sasama lang sa'yo dyan pag may nakikita na silang resulta. Uy, ito okay ito Kasi lahat naman tayo, meron tayong mentality ng playing safe. Diba? Matatakot talaga yan. Kaya walang sasama sa'yo sa umpisa. So ngayon, dapat ikaw ang magiging malakas dyan. Ikaw nagsimula niyan. Ikaw dapat ang magli-lead dyan. Ikaw dapat ang magiging malakas. Ikaw dapat ang maniniwala sa sinisimulan mong bagay. Tsaka lang may sasama sa'yo dyan kapag may nangyayari na. Diba? Ba't ba lagi ka naghahanap ng kasama? Gawin mo mag-isa. Diba? Tsaka huwag kang maniwala dun sa mga lone wolf na yan. Darating ang point, tol, na meron kang makakasama dyan at kailangan mo naman talaga ng kasama sa buhay. Wala pa ako nakita na nagtagumpay na siya lang mag-isa. Lone wolf. Nasa Pilipinas tayo, wala namang wolf dito Asong gala, meron. Pero wolf, walang wolf dito. Huwag ka maniwala sa lone wolf. Kailangan mo ng makakasama. Pero sa umpisa, ikaw lang muna. Gawin mo mag-isa. Right? Simulan mo nang ikaw lang mag-isa. Hayaan mo lang muna.
Tsaka ka magkakaroon ng team pag nabuo mo na. Kasi kailangan mo bumuo ng foundation yan kung may binibuild ka, ikaw muna yan. Tsaka ka bubuo ng team, mga galamay mo. Yung mga kasama mo na yan. Kailangan meron talaga tol. Meron kang squad, meron kang crew dapat. Darating din yan. Pero sa simula, I want you to start now. This is the time, bro. This is the perfect timing. Ito na yung tamang panahon para simulan mo na yan. Tama? Kung mali yung sinasabi ko, pwede mo naman sabihin sa akin. Gusto ko direct sa harap ko. Sabihin mo sa akin kung anong mali yung sinasabi ko dito. Pero I want you to start. Start now. Start now. Kung anong gusto mong simulan. Tsaka mo na isipin yung, wala namang kita dyan sa simula Ang hirap niyan Paano ko papakainin yan Kailangan ko kumain Tol, ang tao kapag gusto niya, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Ganun lang kasimple. Tapos may magtatanong dyan, paano naman makakuha lagi ng ideas? Hindi naman ako laging motivated. Hindi naman ako laging ginaganahan. Mas marami yung araw na tinatamad ako. Kaya nga mag-aaral ka nga Mag-aral ka. Diba? Mag-research ba? Kung may cellphone ka, pag hindi mo alam, ang tanga mo. Pag hindi mo alam gamitin ang cellphone mo. Itong cellphone, ginagamit to para mag-search Mag-search ng knowledge. Hindi lang yan puro comedy Hindi lang pang comedy to Ginagamit din to para mag-aral. Right? Hindi lang pang comedy. Mag-aral. And siguro ipupush ko rin to. Pag-journal na naman. Ito na naman ako. Babalik na naman ako sa pag-journal. Ito tol. Pang thumbnail yan. Ito tol. Pupush ko na naman ulit to. Pag-journal. Sobrang importante nito. Diba? Makinig kayo sa akin. Pinagdaanan ko na Nagsisi na nga. Dami ko na pinagsiyan dyan Ba't di ako nag-journal dati pa lang? Kasi tol. Ano kaya yung mga iniisip ko nung bata pa ako, no? Kunyari, 12 years old. Yan, siyempre, naglalaro pa tayo yan Pero ano kaya, di ba? Anong klaseng mentality kaya yun, no? Kung gino-journal mo na. Ewan ko, meron bang 12 years old na nagjo-journal? Di ko, wala pa at ako nakita, no? Tapos kung meron man, ikaw na yun. Di ba? Kung meron man 12 years old na nakikinig sa akin dito, 12, 10, tapos nagjo-journal na, sinusulat na, ay, meron. Tingin ko yung mga babae. Kasi naalala ko, nung elementary ako, ang mga babae, meron silang diary tol, diary. Kasi tayo, kapag, journal, yung bata pa, kasi baka isipin, bading ka Pag may diary ka, di ba sisulat nila yung pangalan ng crush nila doon. Meron pala sa mga babae, mga batang babae, meron palang nagjo-journal na bata. Pero, mag-journal tayo. Importante yan. Linisin natin kung paano magsisimula. Unang-una mag-pray ka, tapos mag-journal, and then simulan mo ng ikaw lang. Yan, 3 bagay na lang yan. Yan lang ang kailangan mo Kasi pag nag-pray ka, bibigyan ka ideas niyan. Bibigyan ka ng idea niyan ni Lord, ni God. O kung sino man niisip mo na Diyos dyan, Allah or whatever, kung sinong pinapaniwalaan mo. Pag binigyan ka ng idea, hulihin mo. Journaling. Journal ka na. I-start mo na. Ikaw lang muna, mag-isa. Start mo. Ganun lang siya. 3 na yan. Kailangan mo lang mag-pray, kailangan mo lang ang Diyos, kailangan mo lang mag-journal, at kailangan mo lang i-start. Execute the plan. Tsaka mo na ibenta sa dulo. Kung ibenta mo, right amount of time, darating din yan. Ngayon, we need to provide value. We need to build ourselves muna sa umpisa. Antayin mo, magkakaroon ka ng team dyan, teammates. Kasi ang saya pag meron ka ng teammates na same kayo ng magkadikit yung utak nyo. Iisa lang yung goal na gusto nyo mangyari. Yung iisa lang yung tinatahak nyo na landas. Ang saya nyan. Sobrang saya nyan. At panghuling-huli, ito iwanan kong message. Siyempre, sa lahat ng ginagawa natin, wala naman tong kwenta sa huli kung wala ang Panginoon Diyos. Lagi yan Tola. Lagi. Dapat sasama natin yan. Walang kwenta. Ito ang mahalaga. Right? Kita mo yan? Yan ang pinaka-importante. Isama natin siya. Kasi sa dulong-dulo naman, lahat ng mga pangarap natin, kaya niya ibigay yan. Kaya niya ibigay yan lahat agad. Tingin mo, sige, itatanungin kita, bakit hindi agad binibigay sa'yo ng Diyos agad yung mga gusto mong maabot? Yung mga hinahangad ng puso mo, bakit di niya binibigay? Sige, ikaw mong sasagot niyan. Alam mo yan, tol. Tol, karakter, tol. Karakter. Binibuild yung karakter natin kasi. Diba? Narinig nyo na to sa mga ibang video Kaya kunyari, bibigyan ka nga ng sasakyan. Tapos wala ka namang parking, wala kang panggas, tol. Ang mahal ng maintenance ng kotse, ha? Gusto mo magkakotse, pero wala ka namang pang maintenance, wala kang panggas, wala kang pang change oil, wala ka namang parking. 'Di ba? Same lang yan din, ganun lang kasimple. Binibuild kasi yung character, tol. Hindi ako galit lang talaga ako magsalita. Binibuild kasi yung character, kaya hindi pa binibigay. So pag ready ka na, bibigay sa'yo ng Diyos yan. Ibubuhos nga sa'yo niya 'di ba?
siksik, liglig at umaapaw pa nga eh. Kapag ready ka na. So, you need to be ready and sama natin lagi ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. At the end of the day, yun lang ang nagmamatter. Ang Diyos lang. Hindi tayo, hindi ang ibang tao. At the end of the day, wala rin niyang kwenta yung mga pinagagawa natin. So, focus lang din tayo sa Kanya. Binibigyan niya tayo ng mga ganyang ideas, pero sa Kanya tayo nakafocus. Ang ibig ko lang sabihin, whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. Yun lang. Peace, brother.